Sa loob ng halos 3 dekada, iisang pangalan ang laging katabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Christopher Lawrence Bongo, mula Davao City hanggang Malacanang hanggang sa Senado. Pero ngayon, dalawang malaking kontrobersya ang bumabalot sa kanya. Una, ang issue ng CLTG builders at flood control projects. At pangalawa, ang pagkakadawit niya bilang alleged co-perpetrator sa ICC case kaugnay ng war on drugs. Sino si Bongo? Si Bongo ay ipinanganak noong June 14, 1974. Graduate siya ng marketing mula sa Ateneo de Davao University. Pero mas kilala siya hindi bilang businessman, kundi bilang pinakamalapit na aide ni Rodrigo Duterte. Noong 1998, naging executive assistant siya ni Duterte sa Davao City. At simula noon, halos hindi na sila naghiwalay. Tinawag siyang utility man ng Pangulo. Siya ang tagapag-asikaso ng schedules, logistics, at personal coordination. Na lang daw kalalim ang pagkakaibigan nila ni Duterte. Si Go ang tumayong personal at political affairs handler ni Duterte. Ang sabi ng mga nakapaligid kay Duterte, kapag sinabi ni Go, parang sinabi na rin ni Duterte. Kasama rin daw si Go hanggang sa Malacanang. Sa buong kampanya ng nangungunang kandidato sa pagkapresidente na si Rodrigo Duterte, nakadikit sa kanya ang kanyang executive assistant na si Bongo. Mula sa Davao City, malamang kasama rin daw si Go hanggang sa Malacanang. May news to go si Tina Panganiban Perez. Hindi mahirap mapansin ang chinitong lalaking itong laging nasa tabi ng presumptive president na si Rodrigo Duterte. Sa buong latag ng kampanya ni Digong, kasama niya si Christopher Bongo. Simula 1998, executive assistant na ni Duterte si Bongo. Mula noon, sanggang dikit na ang dalawa. Unahin natin ang CLTG builders issue. Dito nagsisimula ang mas mabibigat na tanong. May isang construction company na ang pangalan ay CLTG Builder. Ang ama ni Senator Bongo na si Desiderio Go ang may-ari ng CLTG Builders, isang top contractor ng government project sa Davao na kilalang baluarte ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na matagal na pinagsilbihan ni Go. Kapansin-pansin din na ang initials ng kumpanya ay CLTG, ay kapareho ng buong pangalan ni Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go. Ayon sa mga investigative reports, ang kumpanyang ito, kasama ang isa pang firm na magpagmay-ari ng kapatid ni Bongo, ay nakakuha ng bilyon-bilyong pisong government infrastructure projects sa Davao sa loob ng maraming taon. Kabilang dito ang road projects at flood control projects. Noong taong 2018, naghain ng reklamo ang dating senador na si Antonio Trillanes IV sa ombudsman. Ang alegasyon na ginamit umano ang political influence upang mapunta sa mga kumpanyang may kaugnayan sa pamilya Go ang government contracts. Tinatayang umaabot sa halos 6 hanggang 7 billion ang nakuha nilang mga proyekto. Si Bongo ay paulit-ulit na tumatanggi. Ayon sa kanya, wala siyang kinalaman sa operasyon ng negosyo ng kanyang pamilya. Hindi raw siya stockholder, hindi siya officer, at wala siyang involvement sa procurement. Ngayon, muling nabuhay ang issue dahil sa flood control projects na nasa ilalim ng mas malawak na investigasyon. Ang tanong ng publiko, may conflict of interest ba? May ebidensya ba ng direct involvement? O political demolition job lang ba ito? Mas mabigat ang ikalawang issue. Ngayong taong 2026, lumabas ang dokumento mula sa International Criminal Court, ang document containing the charges, kung saan nakasaad ang pangalan ni Bongo bilang alleged co-perpetrator, kasama si dating Pangulong Duterte at iba pang opisyal. Ang kaso, Crimes Against Humanity, kaugnay ng war on drugs. Ayon sa ICC prosecutors, may sistemang patakaran umano nang nagresulta sa libo-libong extrajudicial killings. Paano nadawit si Bongo? Sa mga dokumento, binabanggit ang kanyang pagiging malapit na aide at bahagi ng inner circle. Pero ayon kay Go, malinaw ang kanyang depensa. Wala raw siyang operational control. Wala raw siyang authority sa police operations. At wala raw siyang direktang partisipasyon sa anumang illegal acts.
Consistent na itinatanggi ni Senator Bongo ang pagkakaroon ng isang formal reward system para sa mga pagpatay noong panahon ng war on drugs ng Duterte administration. Tinawag niya ang mga akusasyon na malicious at unsubstantiated. Gayunpaman, may ilang investigasyon at testimonya na nagtaas ng seryosong mga tanong. Noong September taong 2019, sa isang media interview, naglabas si Go ng isang kontrobersyal na pahayag tungkol sa mga ninja cops, mga rogue police na umano'y na-recycle ang nasamsam sa droga. Ang sabi niya, 1 million sa mga ninja cops na patay, pagbuhay kalahating milyon lang, pag lumaban, 2 million pesos. Kalaunan, nilinaw niya na ang pahayag ay na-take out of context at tumutukoy lamang sa mga rogue officers, hindi sa drug suspects o sa kabuuang anti-drug campaign. Gayunpaman, ayon sa critics, ang ginamit na salita ay tila nagpapakita ng isang reward-based framework na nakatay sa lethal outcomes. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga ninja cops, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Bukod pa rito sa pahayag na ito, si dating PCSO General Manager na si Royine Garma ay nagtestify sa ilalim ng panunumpa sa House Quad Committee na ang sabi niya may umiiral umanong reward system. May mga police reports na ipinapadala umano sa opisina ni Go. May mga monetary incentives na dumadaan umano sa kanyang opisina para sa ilang operations. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa ilalim ng oath sa congressional hearings. Ang malaking usapin dito ay hindi lang kung sino ang nag-utos. Ang tanong, sino ang nag-control ng sistema? Sino ang nag-sustain ng structure? Sino ang nag-facilitate ng policy na nagresulta sa systematic killings? Bilang Special Assistant to the President, hindi lang admin aid ang papel o alalay ng presidente. Sa Philippine political structure, ang gatekeeper ang may hawak ng access. Siya ang nagkokontrol ng communications. Siya ang nagko-coordinate ng decisions. At sa sistema ng kapangyarihan, proximity to power is power itself. Walang formal title na Prime Minister, pero kung lahat ng daloy ng impormasyon at approval ay dumadaan sa'yo, that's not neutral. That's influence. That is control. Man lang po. Tagalinis all around here. Kailangan naming sumali. Kasi ako yung nakakaalam kung paano niya ililipat yung gamit niya. Yun lang yung role ko. Kaya nga utility man di ba? Dalahin mo lahat, buhatin mo lahat, ligpitin mo lahat, linisin mo yung naiwan. Mula raw sa pagkain ni Duterte hanggang sa schedule, alam ni Bongo. Lahat ng phone calls ni Duterte, kay Bongo muna daraan. Kaya nang tumawag si Pangulong Aquino kay Duterte, si Bongo ang nakasagot at nakausap. Kung alam mong may systemic killings na nangyayari at nagpatuloy ka pa rin sa pagpapatakbo ng sistema at makinarya, that becomes a legal question of complicity. At malinaw, hindi ito guilt by association. Ito ay may aligasyon na may kasamang documentary evidence at witness testimony na dapat dumaan sa tamang proseso. Kung inosente ka, face the court. Let due process work. Press releases are not verdicts. Denial is not acquittal. Accountability is a process. Ang mga sistema ay hindi tumatakbo mag-isa. May mga taong nagpapatuloy, nagpapatatag at nagpapatakbo nito. At minsan, mga facilitators, ang mga managers ng makinarya ay kasing halaga ng mga arkitekto nito. Kasi kung wala sila, titigil ang makina at hindi aandar. Nadamay lang ba talaga si Bongo sa mga kontrobersyang ito? O may mas malalim na kwento sa likod ng mga pangalan at pirma? Wala nga ba siyang anumang kinalaman sa negosyo ng kanyang ama na lumago at yumaman sa gitna ng bilyong pisong government projects? O sadyang nagkataon lang ang lahat? At sa usapin naman ng war on drugs, posible bang wala siyang nalalaman sa mga alegasyon ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte, gayong halos 3 dekada silang magkasama sa poder? Hanggang saan ang pagiging tapat na aid at saan nagsisimula ang pananagutan? Sa gitna ng mga akusasyon at pagtanggi,
Isang tanong, gaano nga ba ka-inosente si Bongo sa mga isyong yumanig sa kanyang pangalan?